Next is about friendship in preschool. So, friendship in preschool, through friendship, preschooler are able to practice different social role like being leader or follower, someone who take risk and someone who help out and comfort. Friendship are very important because they provide added sense of belongingness and security. So, sa preschool, so, dire na nag-uumpisa ang ginahambal na mentalidad sa isa ka bata as a preschool. So, dire na mag-umpisa, may mga friend na siya, may mga favorite classmate, may bata nga gusto niya ang teacher, may bata nga hindi niya gusto ang teacher, depende sa bata. So, may bata nga ng luyahon, may bata nga super hyper. So, diri nga stage ng bata is diri na nag-uumpisa ang ginatawag naton nga nag-socialize na sila. So, kailangan naton ang guidance as a parents or as a teacher sa sininga stage ng bata. So, in preschool, so dapat ang mga bata dari nga stage is tudloan natin sila if may mga mali or hindi magandang gawain. So, dapat i-direct natin sa kanila. Wag natin silang bibihin or pag nag-aaway ang mga bata dito, dapat tayong mga parents or teachers is yung direct word na magsorry ka sa kanya, kung ano ang dapat na gawin at yung hindi dapat gawin. So, in caregiving style affect the socio-emotional development of the children. And caregivers here refers both parents and teachers and even other adults that care for the child. So, this caregiving style is yun na nga nakasalalay sa parents and teacher. Pero in this time, hindi na ang mismo ang parents ang naga-handle o nagabantay sa mga bata sa preschool, but ang teacher na ginaturn over na sa teacher. Hindi parehas ang unang time nga ara ang nanay, ara man ang teacher sa sulod sa classroom, pero subong ginadulong na lang ang mga bata. So ang teacher na lang ang mag-guide sa mga bata. And then ang pinaka dako nga role diri sa caregiving style is ang teacher. So thank you sa lahat ng mga teacher na makakaintindi sa mga bata. And then the caregiving style is about responsiveness. Yung pagiging kakayahang tumugon, reacting, or kung baga reacting quickly. So, responsiveness refers to caregiving behavior that pertain to expression of affection and communication. Siyempre, may kakayahan kang tumugon at yung pagmamahal mo sa mga bata, makikita talaga nila through our communication kung paano tayo makipag-communicate sa mga bata. And then, demandingness, yung pagiging demanding, refers to level of control and expectation. So, minsan, hindi natin makontrol kung ano ang emotion or expectation ng isang bata or as a people. So, dito tayo sa authoritative. Authoritative is yung makapangyarihan. High demandingness, high responsiveness. So, parang balance lang siya. And then, permissive, mapaghintulot. Low demandingness, high responsiveness. At dito naman tayo sa authoritarian, favoring or enforcing obedient to authority. Yung pagka masunurin mo
or ano bang tawag dyan, yung yung parang ikaw lang ang masusunod is kung sa leader pa, ikaw ay autocratic leader or diktador. So, ang ano niya diri is high demandingness, low responsiveness. Sa negligent is yung pagiging careless or pagpabaya. Low demandingness, low responsiveness. So, this is our uh, our report for this morning, and I will tackle the role of caregivers in socio-emotional and development of preschool. Hello, Mama Riz. This is my first topic, the Bomrin's caregiving styles and their effects on the children. So, according daw kay Bomrin's, there are four parent styles. So, different parents ni siya, no? So, there are four different parent styles. So, first is authoritative parents. Second, the permissive parents. Third, the authoritarian parents. Fourth is the negligent parents. So, according kay Bomrins, authoritative parents has high demandingness and high responsiveness. So, pag sinabi nating demandingness, sabi ni Bomrins, ang demandingness daw is yun yung mga rules and regulation na ini-impose natin sa bahay at binibigay natin sa ating mga anak. So, pag sinabi naman nating responsiveness, yun yung love, yung care natin, at pagbibigay sa pangangailangan ng ating mga anak, yung mga satisfactions nila. So, this demandingness and responsiveness is common traits according to Bongren. So, since the authoritative parents has high demandingness, high responsiveness, ibig sabihin, nai-impose niya yung rules sa pamamahay. Nai-impose niya at nasusunod ng mga anak. So, high responsiveness, ibig sabihin, nabibigay din ng parents ang sapat na pagmamahal, pag-aaruga, pag-aalaga sa anak, at kung ano ang pangangailangan ng anak. So, ibig sabihin, high responsiveness and high demandingness. So, nai-impose ang mga rules, tapos nabibigay mo pa ang mga pangangailangan ng iyong mga anak. So balance siya. Ito yung authoritative parents. So, proceed tayo sa permissive parents. Sa permissive parents naman, sabi dito, it has low demandingness, high responsiveness. Ibig sabihin, high responsiveness, nabibigay mo lahat ng pangangailangan ng anak mo. Ang pagmamahal, ang pag-aaruga, at kung ano-anong sobra-sobrang mga bagay na kay gusto ng mga anak mo. So, sobra-sobra yung binibigay mo sa anak mo. Ngunit, it has low demandingness. Ibig sabihin, nabibigay mo lahat ng pangangailangan ng anak mo ng sobra-sobra hanggang sa dumating sa point na hindi mo na-impose ang demandingness, ang rules and regulations sa bahay nyo. Nabibigay mo lahat ng pangangailangan mo ng anak mo ng sobra-sobra, pero hindi mo siya mapasunod sa rules. Kasi hindi ka din gumagawa ng rules. Sa sobrang pagmamahal mo, sobrang pag-aaruga mo, tinotolerate mo ang anak mo, nagiging spoiled. Yun si permissive parent. So, ginagawa mong spoiled ang anak mo kasi hindi mo na siya pinapasunod sa mga rules at hindi ka na gumagawa ng rules, bigay ka na lang ng bigay sa kanya ng sobra-sobra. So, dito naman tayo sa authoritarian parents. Authoritarian parents has high demandingness and low responsiveness. So, baliktad silang dalawa ni permissiveness. Ibig sabihin, high demandingness, nag-i-impose ka ng rules. Ngunit,
you are low responsiveness. Hindi mo nabibigay ang pangangailangan ng anak mo tulad ng pagmamahal, pag-aaruga, at wala kang pakialam sa anak mo. Ang gusto mo lang is magsunod sila sa iyo bilang anak at magsunod sa command mo or rules or regulations mo, nag-i-impose ka lang at hindi ka nakikinig sa kung ano ang mga thoughts, ang opinion ng anak mo or kung gusto niya ba ang ginagawa niya o hindi. So ibig sabihin nun, masyado kang nagiging parang bossy ka lang. Wala kang pakialam sa anak mo. Hindi mo rin siya nabibigay ang sapat na pagmamahal, sapat na pangangailangan niya at pag-aaruga. So, nagdidikta ka lang, inuutusan mo lang siya. Tapos, hindi ka nagbibigay ng pagmamahal sa kanya. Hindi mo binibigay ang pangangailangan niya. Para kang, parang ginagawa mo siyang parang walang buhay. Gusto mo lang siyang sumunod sa'yo. Ganun yun siya. So, baliktaran sila ni permissiveness. Kung si permissive parents, ini-spoil yung anak, dito naman si authoritarian is wala siyang pakialam sa anak. Ang importante lang sa kanya, sinusunod lang ng anak kung ano ang mga rules and regulations niya. Wala na siyang pakialam kung ano yung anak niya. So, baliktaran sila, ano? Tapos, dito si permissive is spoil yung anak, ginagawang spoiled. Samantalang dito, wala siyang pakialam sa kanyang anak. Si authoritarian is wala siyang pakialam sa anak. Permissive is ini-spoil yung anak. So, yun na yung tandaan nyo, ano? Si negligent naman, low demandingness at saka low responsiveness. Ibig sabihin, hindi na siya nag-i-impose ng rules sa bahay, hindi niya pa mahal at nabibigay or hindi niya pa nabibigay ang pangangailangan ng anak. Hindi niya maalagaan, hindi niya mahal, hindi niya pa mabigay ang pangangailangan. Tapos, hindi pa siya nag-i-impose ng rules. Parang wala siyang pakialam na nandyan lang yung anak niya, wala siyang sa lahat, hayaan niya na lang. So, nagiging independent yung bata dito. So, wala siyang rules na sinusunod. Tapos, hindi niya nararamdaman ang pag-aalaga ng isang magulang, pag-care sa magulang, ganun. So, dito, mas malala ito si negligent kasi wala na talaga siyang pakialam at all. Hindi siya nag-impose ng rules. Wala siyang pakialam sa anak niya. At hindi nararamdaman din ng anak niya na mahal niya at hindi nabibigay ang pangangailangan niya. So, etong apat na parentinghood na ito, parenting style na ito. So, dito talaga ako, favorite ko ang authoritative parents. So, kasi sa authoritative parents, nai-impose mo ang rules and regulations sa bahay, tapos nasusunod pa ito ng mga anak mo. Kahit na sabihin nating strict ka for imposing the rules and regulations sa pamamahay, pero yung mga anak mo is sumusunod. Tapos, nabibigay mo pa talaga ang mga pangangailangan, pagmamahal at kung ano ang kailangan ng anak mo. So, etong authoritative parents is balance talaga siya. So, as a parent, dapat ito talaga ang atin na i-try natin, ito ang i-imply or isa sa buhay sa bilang mga magulang at anak sa isang pamamahay para lahat tayo ay nagiging balance lang. So, sa inyo, saan kayo na-belong dito? Sa authoritative parents, permissive parents, authoritarian parents, or sa the negligent parent?